10 underbone motorcycle na pwede nating pagpilian ngayong 2025. Ano-ano kaya ang mga ito at magkano naman ang presyo? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Ito po yung Honda Venner X150 Premium Edition. Meron po tayong available na 2 color. Meron po tayo ritong black color at meron din po tayong red color. Ito pong kanilang premium edition, ang kagandahan po nito is very attractive po ito pong kanyang front suspension dahil gold color po yan. At equipped na po ng ABS ito pong kanyang front braking system. Gumagamit po pala ito ng single rotor disc brake na flower design with single pot caliper na Nesin brand. Very aggressive din po ang pagkakadesign nito pong kanyang headlight at nagkaroon po siya ng spike dito na kanyang nagsisilbing daytime running light. Naka fully digital meter panel display, naka-smart keyless system ang kanyang ignition. At dito po sa kabila, mayroon na rin po pala siyang integrated na USB charging port. Pwede na po kayong mag-recharge ng mobile phones at gadget. Mayroon naman po itong 6-speed manual transmission. Mahaba po at malambot itong kanyang upuan. Mayroon po pala itong two-tone color combination na gray at black. Dito po sa kanyang side cover, may nakalagay po rito na Venner X na 3D emblem. At pagdating naman po sa kanyang rear braking system, ito po ay equipped with single rotor disc brake with single pot caliper na gold color. Simple lang po ang dating nito pong kanyang stock pipe. At ito po ay equipped with monoshock absorber para po dito sa kanyang rear suspension. Maliit lang at matulis ito pong kanyang taillight. Ngunit ito po ay more visible sa gabi dahil ito po ay naka LED lights. At ang presyo po nito pong kanilang Honda Venner X150 Premium Edition ay nagkakahalaga po ito ng 129,900 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment dito ng 13,800 pesos. Ang kagandahan nitong kanilang Yamaha Sniper 155, ang gusto ko rito yung pagkakadesign ng kanyang headlight dahil nandirito po siya mismo sa kanyang handlebar na kung saan kapag ikaw ay liliko sa kanan at kaliwa ay susunod yung kanyang ilaw. At para sa akin, no, napaka-brusko ng pagkakadesign po nitong kanyang headlight dito sa bandang ibaba. At ang ganda rin po ng positioning nitong kanyang daytime running light. Napaka-sharp yung edges na dito sa bandang ibaba. Ito pong kanyang turn signals. At ang kanya naman pong preno dito sa harapan is naka-single rotor disc brake. At dito po sa likuran is naka-disc brake din po siya kaya talagang napaka-forma ng kanyang dating. At pagdating naman po sa kanyang suspension, ito po ay naka-monoshock absorber. At located po ito, naka-align po siya sa gitna kaya asahan po natin na nakakapagbigay po yan ng balance na bouncing performance. Yung kanyang mga decals, no, ang ganda rin ng kanyang color combination. Naka-BBA ito kaya more powerful po siya pagdating sa duluhan. Yung kanya naman pong mga mag wheels is blue color din po siya which is nakaterno po yan dito po sa kanyang mga pairings. Ang ganda rin po pala nitong kanyang seat cover dito. Mayroong two-tone color combination na gray at black. Mayroon po itong fully digital meter panel display. Naka-mechanical key ang kanyang ignition. At ang presyo po pala nito pong kanilang Yamaha Sniper 155 na standard version ay nagkakahalaga po ito ng 127,900 pesos. At pagdating naman po sa kanyang monthly installment, ito po ay mayroong 6,011 pesos sa loob po yan ng 36 months. Ito po ang kanilang pinakabagong Rossi Flash 150X Fi. Nandirito po sa bandang itaas, located itong kanyang main headlight. Mayroon po siyang partition sa gitna, nahati po siya at mayroon po diyang high beam and low beam. Silipin naman po natin ito pong kanyang turn signals. Located po pala siya rito sa bandang ibaba. At ang kagandahan niyan, maganda rin po yung pagkakadesign dahil mahaba. Nagkaroon pa siya rito ng additional na split na daytime running light. Ito po pala ay equipped na rin po siya ng liquid cooling system. Dahil pwede po natin siyang gamitin pang long rides. At pwede rin po natin siyang ibabad maghapon magdamag sa mga malalayong biyahe. Mapunta naman po tayo rito po sa kanyang front suspension. Ito po ay gumagamit ng traditional na telescopic fork, glossy black color. At napakaganda, no? Very attractive po pala. Ito pong kanyang single rotor disc brake na naka-flower design. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito po sa harapan, ito po ay mayroong sukat na 90 by 80-17. Naka-semi digital po pala ito, mga KLM. Combination po ito ng digital tsaka analog. At pagdating naman po rito sa kanyang mga button selector, mayroon po itong high beam and low beam, ang kanyang horn, turn signal selector at mayroon din po siyang hazard dito. Habang dito naman po sa kabila, may on and off switch ito pong kanyang main headlight at nandirito yung kanyang electric starter. At pagdating po rito sa kanyang ignition, ito po ay gumagamit ng mechanical key. At dito naman po sa kabila, mayroon po pala itong built-in na USB charging port. Mayroon po pala siyang 2 front pocket dito po sa magkabila. At ito pong kanyang upuan, black color po siya. Ito po pala ay mayroong
5.3 liters na fuel tank capacity. At meron naman po itong fuel consumption na 45 km per liter. Ito po pala ay equipped with 6-speed manual transmission. Ito pong kanilang Rossi Flash ay mayroon po itong 149.6 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder, dual overhead cam, 4-stroke with 4 valve. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 16.8 HP at 9,500 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 14.5 Nm at 8,000 RPM. Astig din pala nitong kanyang taillight mga ka-LM, at nagkaroon po siya rito ng split na daytime running light. Pag bubuksan nyo po itong inyong upuan, nandirito po yung kanyang susian. At pagdating naman po rito sa kanyang rear braking system, ito po ay equipped with single rotor disc brake. Naka-flower design din po siya. Nakaterno po siya dito sa bandang harapan. So naka-flower design din po yan. Kaya maporma po yung kanyang braking system with single pot caliper na matte black. At ang sukat naman po nitong kanyang gulong rito po sa likuran, ito po ay mayroong sukat na 120 by 70/17. Makapal po itong kanyang rear tire. At ito po pala ay naka-tubeless na rin. At ito pong kanyang stock pipe, sakto lang naman. Matte black color naman po siya. Nagkaroon po siya ng butas rito na parang Nike. Itong kanyang head protection guard. At itong kanyang tip is silver color. At mayroon naman po itong single exhaust. At ang presyo naman po pala nito pong kanilang Rossi Flash 150X Fi ay nagkakahalaga po ito ng 75,000 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment dito ng 4,000 pesos. At mayroon naman po itong 3,400 pesos sa loob po yan ng 36 months. Ito po ang Euromotor Marvel 125. At ito po ay isang underbone motorcycle. Ang kagandahan po nito, yung kanyang headlight ay nandirito po sa kanyang handlebar cover, which is susunod po yan kapag kayo po ay liliko sa kanan at kaliwa. At ito naman pong kanyang turn signals ay located po dito sa bandang harapan. At ang kagandahan niyan, mayroon pa po siyang split na daytime running light. At gumagamit naman po ito ng traditional na telescopic fork para sa kanyang front suspension, equipped ng single rotor disc brake with 2-pot caliper na red color. At ito po ay naka-cast wheel na Y design. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito sa harapan ay mayroong sukat na 70 by 90/17. Mapunta naman po tayo rito po sa kanyang meter panel display. Gumagamit po pala ito ng analog. At ang kagandahan niyan, mayroon po siyang gear indicator. 1, 2, 3, 4. So mayroon po pala siyang 4-speed manual transmission. At ito pong kanyang upuan, combination po pala ito ng two-tone color combination na gray at black. Ito pong kanyang seat cover. Buksan naman po natin itong kanyang upuan. Mayroon po pala siya ritong underseat compartment. Ngunit maliit lang po siya dahil dito po located, dito pong kanyang battery compartment. Ang kagandahan niyan, pagdating po sa mga baha ay pwede nating ilusong dahil mas mataas po yung kanyang battery compartment. At nandirito na rin po ito pong kanyang fuel tank. At ito po ay mayroong fuel tank capacity na 4.5 liters. At mayroon naman po itong fuel consumption na 48 km per liter. Pagdating naman po rito sa kanyang ignition, ito po ay gumagamit ng mechanical key. Mayroon na rin po siyang shutter lock key for safety purposes. Habang dito naman po sa left side, mayroon po siya ritong pocket, malalim din. Pwede po tayong maglagay dyan ng coins. At ang kagandahan niyan, mayroon na rin po siyang integrated na USB charging port. Mayroon din po itong integrated na kick starter at bukod dyan, mayroon din po itong electric starter. At ang Euromotor Marvel ay mayroon po itong 124 cubic centimeter engine displacement. At nakakapag-provide po ito ng maximum power na 7.5 kW at 8,000 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 8.5 Nm at 5,500 RPM. Silipin naman po natin ito pong kanyang taillight. Triangle shape naman po ito pong kanyang taillight at diamond type naman po ito pong kanyang mga turn signals. Bulb type pa po yung kanyang ginagamit. At equipped naman po ito ng mechanical trailing or drum brake para po dito sa kanyang braking system. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito sa likod, dito po ay mayroong sukat na 100 by 80/17. Maporma din po ito pong kanyang stock pipe. Ito pong kanyang head protection guard ay combination po ito ng chrome color at black color. At mayroon naman po itong single exhaust. At gumagamit po pala ito ng dual shock absorber para po dito sa kanyang rear suspension. At ang motor po na ito ay semi-automatic. At ang presyo po ng Euromotor Marvel 125 ay nagkakahalaga po ito ng 57,900 pesos.
At nakapromo pa din po ito ng straight monthly. At mayroon po itong 2,976 pesos sa loob po yan ng 3 taon. Mayroon din po sila ritong Benelli RFS 150i. Malupit din yung dating neto. Yung kanyang headlight nandirito po sa kanyang handlebar. Sumusunod po yan kapag kayo ay liliko sa kanan at kaliwa. Maganda rin po yung pagkakadesign nitong kanyang headlight. Wow! Ito ang pinaka-impressive. Equip po pala ito ng inverted telescopic fork. Chrome color. Very attractive talaga para sa ating paningin. Naka single rotor disc brake along with 2-pot caliper na gold color. Mapunta naman po tayo rito po sa kanyang panel display. Combination po pala ito ng analog at saka digital. Naka mechanical key ang kanyang ignition. At mayroon po itong single pocket dito po sa kaliwa. Medyo malalim din. Pwede po tayong maglagay rito ng coins or gloves. At maganda rin po itong kanyang upuan, black color. Letter M naman po itong kanyang integrated na grab bar. Silipin natin itong kanyang taillight, pointed ang pagkakadesign, maliit lang pero LED na rin po siya. At ito pong kanyang mga turn signals is pahaba, LED na rin po yan. Meron na din po siyang plate light dito sa likod. Mapunta naman po tayo sa kanyang rear braking system. Ito po ay gumagamit ng single rotor disc brake with single pot caliper na gold color, naka mags type. Ang haba po pala nito pong kanyang exhaust pipe. Mayroon po siyang heat protection guard dito na parang naka carbon finish, and then silver po yung kanyang tip, at ito po ay naka single exhaust. Mayroon din po siyang integrated na mudguard at gumagamit naman po ito ng monoshock absorber para po dito sa kanyang rear suspension. May nakalagay naman po rito na decal na 150i, which is fuel injected na po itong motorcycle na to, kaya asahan po natin na matipid po siya sa pagkonsumo ng gasolina. At ang presyo po pala nito pong kanilang Benelli RFS 150i ay nagkakahalaga po ito ng 88,800 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 5,000 pesos. At pagdating naman po sa kanyang monthly installment, ito po ay mayroong 4,415 pesos sa loob po yan ng 3 taon. Pagdating sa mga underbone, number 1, kilalang kilala po itong kanilang Suzuki Rider 150 dahil ito nga po yung kanilang binansagang underbone king. At ito pong kanilang Suzuki Rider 150 Fi ay mayroon po silang 3 color variation na mayroon dito sa kanilang shop. Meron po tayo nitong maroon, meron po tayo nitong blue color at ito pong white color. At ang kanya naman pong braking system dito po sa harapan ay naka single rotor disc brake at pointed naman po yung pagkakadesign nito pong kanyang tail light at mayroon po siya ritong circle shape para po sa kanyang brake light. At ang kanya naman pong braking system dito sa likuran ay naka disc brake din po ito, kaya napaka-forma ng kanyang dating. Ito po palang kulay ng kanyang cast wheel is orange color po siya. Nakaterno naman po ito dito po sa kanyang decal. At mayroon naman po itong fully digital meter panel display, naka mechanical key pagdating sa kanyang ignition. At ito pong kanilang 2024 version ay nagkaroon na po siya ng additional na storage dito po sa bandang gitna. Kaya inyong makikita may susian rito, pwede nyong buksan at pwede po kayo ritong maglagay ng mga small papers or belongings. So mayroon na din po siyang compartment dyan sa bandang harapan. At ang presyo po nitong kanilang Suzuki 150 Fi ay nagkakahalaga po ito ng 121,900 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 11,800 pesos. At pagdating naman po sa kanyang monthly installment, ito po ay mayroong 6,165 pesos sa loob po yan ng 36 months. At ito naman pong kanyang katabi, ito naman po yung kanilang Suzuki Rider 150 carburetor type. Papansin natin dito po sa kanilang Suzuki Rider 150 na carburetor type ay napaka-bulky po nito pong kanyang headlight design kung ikukumpara natin dito po sa Fi. So dito may i-specify natin yung pagkakaiba sa mukha pa lang. At mayroon po pala itong attractive na visor dito sa bandang harapan. Ayan, makikita natin red color, blue color. Kung ano po yung kanyang color body, yun po yung kanyang visor. At ang kanya naman pong braking system dito po sa harapan ay naka single rotor disc brake. Hanggang dito po sa likuran, naka-disc brake din po yan. Kaya gaya ng sabi ko, napakaangas po ng dating nitong kanilang Suzuki Rider. Dahil kahit na yung carburetor at yung kanilang Fi ay the same lang din po silang naka-disc brake. Color orange naman po pala yung kanilang ginamit dito po sa kanyang side engine cover hanggang dito sa top, which is yung color ng kanyang mags ay
nakatierno po pala rito po sa kanyang engine cover. Kaya very attractive talaga yung kanyang dating. Mayroon po itong integrated na kickstarter. Kahit po yung kanilang FI version, mayroon din po yung kickstarter. Yun ang kagandahan dito po sa Suzuki Rider 150. Dahil hindi po nila tinatanggal yung kanyang kickstarter. At gumagamit naman po ito ng analog at digital meter panel display. Naka-mechanical key ang kanyang ignition. At napansin ko lang po, magkaiba po pala ang design nitong kanyang tail light. Compare po natin doon po sa FI version. Very pointed po yung pagkaka-design nito pong kanyang tail light. Included na po rito yung kanyang turn signals. At ito pong kanilang Suzuki Rider 150 Fi carburetor type ay meron pong 4 colors available dito po sa kanilang shop ngayon. At ang presyo po pala nito pong kanilang Suzuki Rider 150 na carburetor type ay nagkakahalaga po ito ng 108,900 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 9,300 pesos. At pagdating naman po sa kanyang monthly installment, ito po ay mayroong 5,625 pesos sa loob po yan ng 36 months. Ito po ang Euromotor Sport R125. Grabe, ang bangis din po pala nito pong underbone motorcycle na ito. Dito po sa bandang gitna makikita po natin mayroon po siyang V-shape design dito, nakahawig po ng Rider 150. Umiilaw din po yan. At ang very attractive dito po sa motorsiklo na to, gumagamit na po ito ng dual projector lights para po sa kanyang main light. At included na po pala rito yung kanyang mga LED na turn signals dito po sa kanyang headlight assembly. At gumagamit naman po ito ng traditional telescopic fork para po rito sa kanyang front suspension. At ito po ay mayroong single rotor disc brake with 2-pot caliper na matte black color. At ito po ay naka-cast wheel. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito po sa harapan, ito po ay mayroong sukat na 2.50-17. Naka-analog po ito pong kanyang meter panel display at mayroon po siya ritong gear indicator. At gumagamit po pala ito ng mechanical key para po dito sa kanyang ignition. At ito po ay naka-naked handlebar. At ito pong kanyang upuan, ito pong kanyang seat cover is black color po siya. Malapad din at makapal. Buksan naman po natin ito pong kanyang upuan. Mayroon naman po siyang underseat compartment. Maliit lang. Pwede lang po tayong maglagay dyan ng mga personal belongings natin. At ito po, nandirito po pala sa bandang itaas located dito pong kanyang battery compartment. Kaya pwede po natin itong ilusong sa baha. At included na rin po dito ito pong kanyang fuel tank. At mayroon naman po itong fuel tank capacity na 4.5 liters. At mayroon naman po itong fuel consumption na 47 km per liter. At ang Euromotor Sport R ay mayroon po itong 125 cubic centimeter engine displacement. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 5.8 kW at 7,500 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 8.5 Nm at 5,000 RPM. Silipin naman po natin ito pong kanyang tail light. Very unique po yung pagkakadesign itong kanyang turn signals. Ito po, itong maliit dito sa bandang ibaba na parang guhit. Dahil nahawig po siya sa split na daytime running light. Kaya very attractive para sa ating mga paningin. At equip po pala ito ng mechanical trailing or drum brake para po rito sa kanyang rear braking system. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito po sa likuran, ito po ay mayroong sukat na 2.75-17. At gumagamit po ito ng dual shock absorber para po dito sa kanyang rear suspension. Ito pong kanyang stock pipe, combination po ito ng black color at ito pong kanyang head protection guard ay stainless steel. At mayroon naman po itong single exhaust. At ang motor po na ito ay mayroon po itong 4-speed manual transmission. Ito po ay semi-automatic na motorsiklo. Ito po ay naka-carburetor type at naka-air-cooled po ang kanyang cooling system. At ang kagandahan po nito ay mayroon din po siyang integrated na kick starter. At bukod dyan ay mayroon din po itong electric starter. At ang presyo po ng Euromotor Sport R125 ay nagkakahalaga po ito ng 50,900 pesos. At naka-promo pa din po ito ng straight monthly. At mayroon po itong 2,667 pesos sa loob po yan ng 36 months. Ito po ang pinakabagong Rosy Flame 150X FI version. So naka-fuel injection na po ito. Ito po yung pinakabago nilang underbone. Silipin po natin itong kanyang headlight. Napakaastig po pala ng dating. Nito pong kanyang Y-shape na daytime running light dito sa bandang gitna. At makikita natin itong nandirito sa magkabila. Ito po pala yung kanyang mga turn signals. LED na rin po yan. At silipin naman natin itong kanyang main headlight. Nahahati po yan sa dalawa
At nandiyan po located yung kanyang high beam and low beam. Gumagamit po ito ng front telescopic fork na black color. At ang impressive dito, napakalaki po nito pong kanyang single rotor disc brake na flower design with 2-pot caliper na matte black. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito sa harapan, ito po ay mayroong sukat na 70 by 90-17. Naka fully digital meter panel display. Silver color naman po ito pong kanyang top cover. At gumagamit naman po ito ng mechanical key para po dito sa kanyang ignition. At mayroon na rin po itong shutter lock key for safety purposes para hindi po basta-basta manakaw ang motorsiklong ito. Black color naman po ito pong kanyang naked na handlebar. At pagdating naman po sa kanyang mga button selector, mayroon po tayo ritong high beam and low beam. May on and off ito pong kanyang headlight, ang kanyang turn signal selector at ang kanyang horn. Habang dito naman po sa kabila, ang makikita lang natin dito is yung kanyang electric starter. Itong kanyang handle grip is black, ganun din po yung kanyang end bar. At black color din po ito pong kanyang mga brake levers at clutch. At dito po sa bandang gitna, mayroon po pala itong integrated na USB charging port. Underbone motorcycle, pero mayroon na po siyang USB charging port. Kaya pag mahilig po kayong mag long rides, nothing to worry about dahil pwede na rin po kayong mag-recharge ng inyo pong mga dalang gadgets at mobile phones. So ito po palang underbone motorcycle na to ay equipped na po pala siya ng liquid cooled. Ito po palang kanyang shifter ay equipped po ito ng 6-speed manual transmission. Malambot din po pala ito pong kanyang upuan. Yung pagkakatahi, matibay naman po siya at black color naman po yung kanilang ginamit para sa kanyang seat cover. At mayroon naman po itong fuel tank capacity na 5.3 liters at mayroon naman po itong fuel consumption na 45 km per liter. Silipin naman po natin ito pong kanyang tail light. Matulis din po yung pagkakadesenyo nitong kanyang taillight. At ang kagandahan niyan is LED na po yung kanyang ginagamit para po dito sa kanyang main taillight. At nandirito naman po nakapop up ito pong kanyang mga LED na turn signals. Naka single rotor disc brake po pala ito with single pot caliper. So naka disc brake po siya na flower design dito sa likuran. Ganon din po dito sa bandang harapan, kaya talagang napakaporma at astig ng kanyang dating. At pag-usapan naman po natin ang kanyang engine specifications. Ang Rossi Flame ay meron po itong 149.6 cubic centimeter engine displacement to be exact. Naka single cylinder, dual overhead cam, 4-stroke with 4 valve. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 16.8 HP at 9,500 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 14.5 Nm at 8,000 RPM. At ang presyo po ng Rossi Flame 150X Fi ay nagkakahalaga po ito ng 75,000 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 4,000 pesos. At mayroon naman po itong 7,655 pesos sa loob po yan ng 3 taon. Ito po ang Euromotor Viperman 150. Isa po itong underbone motorcycle. Napakaastig po pala nito pong kanyang headlight design dahil yung kanyang turn signals ay located dito sa bandang itaas na parang mapagkakamalan mo na kanyang mga mata. At dito naman po sa gitna, ito naman po yung kanyang main headlight. At gumagamit naman po ito ng traditional telescopic fork para po dito sa kanyang front suspension. At napakalaki naman po at flower design. Ito pong kanyang single rotor disc brake along with 2-pot caliper na red color. At ito po ay naka mag wheels na Y design. Black color naman po siya. At ang sukat naman po nito pong kanyang gulong rito po sa harapan ay mayroong sukat na 80 by 90-17. Naka fully digital meter panel display, naka mechanical key ang ignition at mayroon na rin po siyang shutter lock key for safety purposes. At ito po ay naka naked handlebar. At ito pong kanyang upuan is mahaba po siya at makapal din, malambot kaya very comfortable sakyan. At buksan naman po natin itong kanyang upuan, mayroon po siya ritong napakaliit na compartment na kung saan dito po located yung kanyang battery. At included na rin po rito itong kanyang fuel tank. At mayroon naman po itong fuel tank capacity na 5.5 liters. At mayroon naman po itong fuel consumption na 45 km per liter. At ang Euromotor Viperman ay mayroon po itong 150 cubic centimeter engine displacement. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 9 kW at 9,000 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 10 Nm at 7,500 RPM. At mayroon naman po itong 5-speed manual transmission. At ito pong version na to ay naka-carburetor type at ito po ay naka-air-cooled.
Mapunta naman po tayo rito po sa kanyang taillight. Pahaba po ang hugis nito pong kanyang taillight. At ang kagandahan niyan ay included na po pala yung kanyang mga turn signals dito po sa kanyang taillight assembly. At ito po ay equipped with single rotor disc brake na flower design with 2-pot caliper na red color. At ito po ay naka-cast-wheel na black color. Ang size naman po ng kanyang gulong rito po sa likuran, ito po ay mayroong sukat na 100 by 80-17. At ito naman pong kanyang stock pipe is mahaba po siya na black color. At mayroon naman po itong dual exhaust. Malupit din yung kanyang dating. At gumagamit po pala ito ng monoshock absorber para po rito sa kanyang rear suspension. Yung ginamit po na coil spring is red color po siya at yan po ay adjustable. At mayroon din po itong kick starter at bukod dyan ay mayroon din po itong electric starter. At ang presyo po ng Euromotor Viperman 150 ay nagkakahalaga po ito ng 62,900 pesos. At nakapromo po ito ng straight monthly at mayroon naman po itong 3,197 pesos sa loob po yan ng 3 taon. Ito po ang Euromotor Sport E110, ang pinaka-affordable na underbone motorcycle. Ito pong kanyang headlight ay gumagamit po ito ng bulb type. Included naman po rito yung kanyang mga turn signals sa kanyang headlight assembly. At ito naman po ay equipped with traditional telescopic fork para sa kanyang front suspension. At ito po ay naka-spokes rim set. At ito naman pong kanyang hub is silver color po siya. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito po sa harapan, ito po ay mayroong sukat na 2.50-17. At ito po pala ay gumagamit ng drum brake para naman po rito sa kanyang front braking system. Naka-analog ang meter panel display, naka-mechanical key ang ignition at ito po ay naka-naked handlebar. At ito pong kanyang upuan malapad din. Matte black color naman po ito pong kanyang seat cover. Buksan naman po natin itong kanyang upuan. Mayroon din po pala itong underseat compartment. Maluwag din. Pwede po tayo ritong maglagay ng ating mga personal belongings. At dito rin po pala located yung kanyang battery compartment. At included na rin po dito yung kanyang fuel tank. At mayroon naman po itong fuel tank capacity na 3.5 liters. At mayroon naman po itong fuel consumption na 48 km per liter. At mayroon naman po itong 4-speed manual transmission. Semi-automatic po ang motorsiklong ito. At ito po ay naka-air-cooled ang kanyang cooling system. At naka-carburetor naman po ang kanyang engine type. Mapunta naman po tayo rito sa kanyang taillight. Matulis din po yung pagkakadesign nitong kanyang taillight. At ang kagandahan niyan ay included na po rito yung kanyang mga turn signals dito po sa kanyang taillight assembly. At gumagamit po pala ito ng dual shock absorber para po dito sa kanyang rear suspension. At equip po ito ng drum brake para po rito sa kanyang rear braking system. At ang sukat naman po nito pong kanyang gulong rito po sa likuran ay mayroon pong sukat na 2.75-17. Mahaba naman po na black color ito pong kanyang exhaust pipe. At mayroon naman po itong single exhaust. At ang kagandahan po nito ay mayroon po siyang integrated na kick starter at bukod po dyan ay mayroon din po itong electric starter. At ang Euromotor Sport E ay mayroon po itong 110 cubic centimeter engine displacement at nakakapag-provide po ito ng maximum power na 5.2 kW at 7,500 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 7 Nm at 5,000 RPM. At ang presyo po ng Euromotor Sport E110 ay nagkakahalaga po ito ng 40,900 pesos. At nakapromo pa din po ito ng straight monthly. At mayroon naman po itong 2,225 pesos sa loob po yan ng 3 taon.